Yan guys ay manifold ng D64V. Okay. So diyan nakalagay ang thermostat. So under thermostat, diyan ang problema natin, yung naputol yung connection sa hose, yung plastic na papuntang tutol body. So gagawa nating paraan upang hindi na siya mag-leaking. So yun guys, so naputol yung plastic, kaya sumirit-sirit yung coolant doon sa under sa kanyang thermostat. So gamitan natin ng ganito. So magputol tayo ng at least 1/2 inch upang isalpak doon natin sa naputol na plastic. Yan. So ganyan ang itsura niya. Okay. So ganyan lang ating gamitin. So putulan natin para magamit natin doon sa putol niya. So ganyan. Okay, so hindi siya so gamitan natin ng init para maikasya natin doon sa ilalim. So gamitan natin ng soldering iron. So yan guys, ang problema niya ay so cleaningan natin yung butas niya para mailublob natin ng maigi doon. So yan ang posisyon niya guys. So yan. So sa makita nyo, hindi siya magkasya. O kailangan natin ng init. Yun, itinuturo ko guys na kailangan natin ilublob dyan doon sa butas. So painit tayo ng soldering iron. Yan, at lagyan natin, i-grind na natin ng tumoy pang makasya siya. At mamaya gamitan natin ng fuse glue. So yan guys, ipainit natin. So init natin. Wag lang sobra guys, dapat tamang-tama lang para hindi ma-damage. So yan guys, na tusok na natin. So kung titingnan natin sa kabila, makikita natin na mayroong sinaw-sinaw dyan sa ilalim. So flashlightan natin. So makita nyo mayroon yang metal. So ibig sabihin yan, pag nakita nyo ng metal na ipinasok nyo doon, so that means good siya, lumabas siya doon sa ilalim. Okay, so nakita nyo sinaw-sinaw yung metal guys. So yan ang metal na ipinasok natin. Tapos lagyan natin ng fuse glue magkabilaan para hindi siya maibot o hindi siya matanggal. Okay, tapos lagyan natin ng dibcon para matibay siya guys. Para mas matibay siya, at lagyan din natin ng kuha tayo ng rag o cloth, then i-cutting natin na small pieces para ilagay natin sa dibcon, sa ibabaw ng dibcon. So lagyan natin ng dibcon, then sa ibabaw ng dibcon lagyan natin ng kinating na ilagay natin ng kinatin natin ng na cloth, at idot-duot natin para mas mailublob siya doon sa dibcon nating ibutang dyan. Okay, so idot-duot natin at tusok-tusok natin para mas ma-firm yung ating ginawa. So after, lagyan natin sa ibabaw ng dibcon again para mas matibay siya guys. So masandwich yung cloth na ating ilagay, so dapat sandwich.
So yan guys, so